Dahon ng sibuyas pala, sibuyas ako ng sibuyas. Yung bok choy, tingnan nyo, bagong tanim lang. Mukhang ang problema natin, fungicide na pong ano yan, insecticide na pong kasama yan. Uy, ayan na, isang magandang buhay mga farmer. Nasaan kaya ang sako? Ay, sako. Meron ako nakuhang bituka. Babaon natin doon sa ating avocado dito sa may ano. So, ayan. Saan kaya yung pala natin? Kahit ano na lang siguro, shovel. Kuhanin ko yung shovel doon. Ayan. Tayo po ay ano ba ang gagawin natin? Dito muna tayo sa orchids. Ayan. Yung aking orchids mga farmer, nag-spray po ako kagabi. Nagdidilig pa ako kagabi mag-aalas 9 na. Naghihintay ako ng ulan. Nisigawan ako ni Bebe, asan ka? Ako nandito nagdidilig. Nagdidilig tayo. So, awa ng Diyos ngayon man, umuulan-ulan na. Kaya medyo germinate na yung ating mga halaman. Ito, mamatay na ata ito. Wala mga farmer, negative ito pangit, patay. Yan natin yan. Yan natin ang iba. So ayan. So iba naman okay. Mga dendro natin ay hihirapan wala na. Hirap pumili. Kasi nung sabi naka-sale daw, pumili ako. Yun naman naka-sale pala. Isa na lang ang dahon, isang ganun na lang. Ay nako, so ayan. Naka-mine pala ako kagabi ng mulaklak na, may spike na po siya. So ano na yan, mulaklak na ang kasunod niyan. Sana mayroon ding mga spike pang susunod. Mga ano natin, ito ano na to, matured na to. Dami nang naging mulaklak. Ano po, meron tayo na mine. Gusto ko idikit dito. Ayan dito, ano natin dyan. Baka kapitin natin dito. Tapos ito isasabit natin dito, Cattleya. Ayan, ang ganda na ng bulaklak white pala. Ayan po. Ito pa meron pang lalabas na bulaklak. Galing nakakatuwa naman. Grabe yung dancing lady, ang liit. Dancing lady talaga yan, di ba? Pero may iba kasing dancing lady, mahaba yung iba-ibang klase din Ito at least nakaka-recover na. Tuloy-tuloy pala ang bulaklak nito. Meron na naman. Ayan, ikutan natin yung ating dahil bunga ng mabolo. Ating gulay. Lang si Kongkong, kung kailan pa naman na assignment sana ako. Sabi ko kay Rambo, yayain mo si Kongkong maghanap ng kumuha ng Carabao manure sana, dahil wala namang gaanong gagawin. Kaya lang wala naman ngayon, no show. So ayan, hinog na naman yung ating mga sili. Shoutout pala kay Tita Susan. Tita, hindi na po natin kailangan magtanim ng maraming siling ganyan, kasi yung ginagamit po namin sa chili paste is more on bawang na. Minsan sa 20 kilos, dahil nagrereklamo po sila maanghang daw, minsan 3 kilos na lang ang ginagamit namin. Ganun po. So ayan, ito na pala yung ating mga dahon ng sibuyas. Tumubo na yung dito, palabas pa lang, pero ito ayan na. Tingnan natin kung hanggang saan. Merong nasa shaded, meron namang nasa arawan. Ay, naghahabol talaga ng liwanag ng araw ito si radish. Grabe, ang haba na naman. Ano kaya ito? Haba naman ito. Ang haba na naman ng tangkay. Tingnan nyo haba na naman Hirap tabunan yan Ayan tumubo na yung mga sibuyas natin. Wow, dahon ng sibuyas pala, sibuyas ako ng sibuyas. Yung bok choy, tingnan nyo, bagong tanim lang. Mukhang ang problema natin,
ay sa buto nga. Ito po ano naman kaagad. So wait lang tayo ng konti. Titingnan natin. Pagka naging maganda naman, ibig sabihin nasa punla ang problema. So ayun. Sabi ko kay Papa, kuha na kaya tayo ng radish pang sigang, kasi sigang po kami ngayon. Yung mga binebenta po sa palengke, ang liliit din eh. Mas malaki pa po itong iba dito sa atin na radish. Oh, tingnan nyo. Mas mataba. Ayan oh. Oh. Meron pang mas mataba eh. Meron pa pong mas mataba. Ito. Oh. Tingnan nyo yan. So ito yung mustasa. Palabas na rin po yan. Pa-germinate na rin yan. Pangalawang araw ngayon. Wala pa akong nakikita ang nag-sprout. Ayan, meron na. Ayan. So ito, wala na pong pechay. Napansin ninyo, wala nang pechay. Ilan pa ba yung Carabao Manyon natin? Dalawa na lang. Sasabugan natin yan. Tapos itong ating ayan oh, kangkong, meron na din po yan. So mauuna yun doon, papagano na tayo at least, diba? Ayan, ito yung bok choy, lumalaki na po yung bok choy natin. Kaya lang ayun po mga farmer, pwede naman natin silang ilipat kasi ngayon medyo lumalaki na oh. Tingnan nyo. Oh. Ayusin ko nga. Yung mga maliliit ano na natin. Kasi mga spacing yan hindi naman ganoon. So kahit konti sila, dahil mukhang ilang araw po tayong hindi aarawin, iinitan ng sisikatan ng araw, pwede nating ilipat yan at hindi madidisgrasya. Ayan oh. So, pero eto, ayan, ay ayusin natin. May mga natirang nasan kaya yung aking shovel na naman. Nag-abono si Kongkong, universal na naman ang ginamit. Hindi niya talaga maintindihan yung ini-explain ko sa kanya na kako yung halaman iba-iba ang kailangan talaga. So ayun, ginamitan niya na naman ng pang namumunga. Yung may kulay pula na yan, potassium po yan. Shovel dito. Shovel ba? Ba huling ginamit, baka ginamit na naman ni na bebe. Ayan, teka, baon muna natin yung ating dito yung hasang, ginamit siguro. So ayan, nandito na tayo. Bago tayo mag-replant mga ka-farmer, ayan, binubungkal ko kasi sarap pagtrabaho ngayon oh. Ambon-ambon lang. Kailangan po mabungkal ganyan. So yan ang procedure talaga para ka din nagtanim ng palay, araruhin mo uli. Tapos syempre dahil nawalan siya ng nutrients, di ba? Tinaniman mo, so kailangan natin ma-replenish uli, malagyan uli ng Carabao manure. Medyo kulang nga ito eh. Ewan ko kung mayroon pa doon, so dagdagan na lang natin. Sana may makuha pa ako. So ayan po, bungkalin ko lang muna. And then pechay uli ang tanim natin kasi maganda din na may pechay. Subukan ko yung mga alternative na ginagamit na insecticide kung uubra. Pero medyo mahirap po kasi itabo yung uod, no. Pero tingnan natin, baking soda. Meron ako nakita baking soda and vinegar. May liquid soap. Tingnan din po natin yung yung kerosene. Maganda din yun. Hindi ko pa po nasubukan sa uod kasi medyo mabigat po ang uod talagang kalaban. So ayun, tingnan lang natin. Tapusin lang muna natin to.
Yan, ang harvestin na lang po natin ngayon ay mustasa, yung kangkong doon na mahahaba na, plus itong kangkong na ready na naman. Tingnan nyo, wala pang 3 linggo, pwede na po yan. Pwede na actually. Ganyan po talaga yung mga binibenta po sa palengke, binubunot nila kasama yung ugat. At alam nyo kung bakit sinasama yung ugat? Para may patunay sila na Chinese kangkong ito. Kasi kung yung kangkong lang po gugupitin mo lang, minsan sasabihin nila hindi naman Chinese kangkong. So ang ginagawa po ng mga nagtatanim, binubunot nila yon kasama yung ugat. Para yun po yung kaibahan sa palengke na makikita nyo. Pero dito kasi walang nagtitinda eh. Karamihan ka makakabili yan doon sa malalaking palengke like Pampang sa Angeles. So ayun, pusing ko lang to at kalat natin tong Carabao manure, 2 sako, kulang to. Medyo linayo ko na pala yung spacing nito para gumanon yung mga dahon, hindi magsisiksikan. So medyo malayo-layo na po to, mas maluwag. Tapos konti ang ilalagay natin na buto para hindi gaanong siksikan. Tapos ang plano ko, gagawin ko pag nag-harvest, pag ganon, para hindi rin sabay-sabay yung laki. Para at least tingnan natin kung yung isang plat kaya nang survive. Kasi kahit sina mama hindi din gaanong mahilig sa pechay, mas gusto din po nila mustasa kasi naibuburo. Tapos ako mas masarap din sa mustasa, sinigang, diba? Sarap magtrabaho ngayon, hindi ramdam putik. Kailangan maihalo dun sa buwaghag. Same style tayo. Mas mabilis, 'di ba? Kaysa yung tinatransplant. Kasi tandaan ninyo, kahit anong halaman pag nag-transplant po kayo, especially pag na-disturb ang roots, humihinto po yung growth. Kaya mas maganda pa rin talaga yung direct na. Lalo na kung mga pechay lang naman. Subukan nyo mag-transplant. Tapos yung hindi transplant, tingnan nyo. Kahit sa palay na lang po, huwag na tayong lumayo. Pagkalipat tanim ang palay, mas matagal ang harvest kesa sa sinabog mo. Pag sinabog mo, dire-diretso. Humihinto ng almost 2 to 3 weeks ang palay paglipat tanim. Nagtataka kayo ba't ang bilis naman lumaki? Yan po isa sa mga sekreto. Linipat natin, mas mabagal. Sana yung dahon ng sibuyas ganun din, kasi hindi na rin naman natin inilipat. Ayan, kalahati pa lang pong anuhan natin. Ayan, ready na naman tayo maghulog ng buto, mga farmer. Siguro ito kung anuhin mo to, mga 5 plat. Kaya lang syempre kinakapalan natin ng kaunti, pero hindi po singkapal nung una. Yan, hindi po singkapal nung una. Yan. Tingnan nyo ha, lalagay natin ganun lang. Ganon.
lupa niya. Yan, may fungicide na pong ano yan, insecticide na pong kasama yan. Ganun lang, pero makapal pa nga yan. Pwede pa nating itining yan. Pero yan na po yung pinakamanipis na pwede nating gawin. Ito po yung tinatawag na pechay planting direct seeding. Kumbaga sa palay may sabog tanim, disgrasya natapon. Inano ko na lang, tinapon ko na lang. Hindi ko naman pwedeng patubuin dito lahat. So ayan, okay lang naman po. 40 pesos lang naman po isang isang ano ng buto nito. 40 pesos, kaya sulit na sulit. So ayan, hindi na po natin yan tatabunan. At ganyan na lang po yan dahil muulan-ulan naman, malilim. So sana yung ulan lang na mahina, na mabasa din po yung ating lupa, kasi ito, gaya po nito, ito humihingi din ng, actually ito humihingi ng cultivation, at the same time ay ulan. Ang farmer, pwede natin itong i-cultivate. Ayan. Medyo malapit-lapit kasi ang ano nito, ang pagkakatanim ko, kasi actually okay lang naman po, pero kung medyo malayo-layo po mas maganda. Ay, ayan, maganyan natin ang konti. Ganyan lang ang activity natin ngayon. Maganda kasi ngayong ito medyo makapal pa. Isa pa sa ano natin yan. Medyo makapal po yung ating Tapos ito, pwede nating budburan sana ng, wala kasi akong assistant Pakuha sana ako ng ng kalabaw. Ay ko, nakagat ko lang gama. Pwede nating ito gitna, lagyan mo na. Ito wala pa nga po tong fertilizer pala. Pwede tayo maglagay ng calcium nitrate. Favorite ko din kasi ang calcium nitrate, mga farmer, lalo na po sa green leafy vegetables. Maganda yan, nitrogen Ayan o, tanggalin natin. Ito, pwede na tong pang Sabado. Medyo hindi makapasok kamay ko. Medyo dikit nga. Medyo dikit. Mas feel ko ang kamay gamit, kasi ewan ko lang, mga farmer, mas gusto ko yung kamay. Ito, sarap sana magbura ng additional na ng kalabaw din. Ano po muna ang buto. Tapos ayan, ililipat lang natin yan. Tapos na tayo ngayong araw. Ligpit lang ako ng konti. Ito, tayo sa kabila. Tapos calcium nitrate. Pwede tayong magbudbud pakunti-kunti doon sa gitna niya. Sa gitna niya pwede naman. Lalo na ngayon umuulan, so tamang-tama talagang malulusaw talaga yung fertilizer. Ganda sana itong stage na tong maganda. Lagyan ng additional. Mayroon pong makapal dito, nahulog ko. Saan ba ito? Ito ata, ito. Ang dami. Ay nako,
Yan na natin yan. Basta tayo enjoy. Ay nagawa ko din tong ganito. Naalala ko dati tanim din ako ng luya sa container, naka-harvest din yon. Ewan ko, naabutan pa ata ng vlogging yun eh. Kapag-harvest pa kami eh. Sikip to nagba-vlog, alam ko hinarvest yun eh. O hindi na. Tapos bok choy, pechay, ano pa mga tinanim ko noon. Mang Tomas pa ata ang kasama namin noon eh. Kami namang Tomas kasi pagka halaman. Sikip na to dapat dagdag lupa na nga lang talaga. Pero humihingi din kasi ng cultivation. Kasi pag dinidilig ko parang tutumba siya. Kailangan medyo ayan. Okay na. Eto naman. Paano ko ba didiskartehan to? Ito, marami. Ito. Parang weak itong lupa. Yan, tinitingnan ko itong ni-examine ko yung lupa. Palagay ko yung lupa na rin po weak na din talaga. Mahina po yung lupa na to. Kailangan itong malagyan ng marami pong carabao manure at maihalo ng maigi. Titingnan natin to, i-let go natin kung ganyan. Lagaan pa rin natin. Sayang din naman po yung mga tumubo kasi hindi pantay-pantay ang laki. Tapos may ambansot talaga. So tingnan natin, makukumpare po natin dito sa isa kong bok choy na bagong tanim, which is maganda po ang germination, maganda yung tubo, at tingnan natin kung hanggang saan. Kung parehas pa rin ay baka sa atin na diferensya preparation, pero kung hindi at maging maganda to na parang pechay din lang, ay ibig sabihin ayan bilang na bilang po ang buto niyan. At ayun, tingnan natin, magta-transfer tayo pagka may hindi, pero halos tumubo po eh. Nakikita nyo yan, yan yun eh. May ilan pang hindi pa lumalabas, hayaan na muna natin, baka lalabas din. Yan po yung ating activity ngayon. So far okay na. Ito lang concern ko, baka kulang sa sunlight. Naanuhan kasi ng ating mangga, kulang sa sunlight kaya parang naghahabol siya eh. Yan parang naghahabol eh. Ilang ko nang tinatakpan, mataas na po siya sa sa lupa, pero subukan uli natin na matakpan din kasi pag lumakas po ang ulan mabali yan. Ayan, ganyan, para na siyang tumaas na. Tingnan nyo nakapaling eh, nahabol yung araw, katagilid eh, katagilid po siya. So ibig sabihin mukhang ini-aim niya yung sunlight. Pwede natin itong paputulan, tapos yun dito bawas din tayo para yung araw ito masapul pa. Kasi ang problema may mahogany pa po tayong nagbibigay ng shade, tapos yung araw talaga makukuha niya na ng full pag pumatak na ng tanghali. Kaya ayun, pero napaka pa naman ng morning sun, yun isa sa pinaka importante po eh. Yan, may lumalabas pa lang. So na natin yan, baka sensitive po ng step, baka madali eh.
Palabas pa lang yung tunay na dahon. Hirap aapak tayo dito sa ay apakan ko pa naman. Ayun tingnan nyo, kapaling kahit anong dagdag natin yan. Kailangan nasa pulba. Ba't nagkalapit kayo? Hindi malapit kayo kakamustahan kayo dyan. Taas na sa lupa yun. Kaumbok na siya. Okay lang yan. Okay lang. Basta wood ash. Mahilig din daw ang radish sa wood ash. Tingnan natin. Tatakpan pa ng ito may mga abuto uy tatakpan brother, saan ka? Alam ko may pag hindi pa lumabas papalitan natin yan yun palabas pa lang. Nahanap ka ni ate mo. Korean radish. Okay. Wala lang ako ng mustasa. Ayan ayan, bago po tayo magtapos mga ka-farmer, ako yung kumuha ng itlog. Sayang naman. Harvest tayo ng konting mustasa kasi try kong isigang sa miso. Ay, wala na pala akong pang sigang sa miso. Bagay, meron pa naman tayong sinigang mix doon. Yung laba lipstickan. Ganda grabe. Solid. Hala. Ayan. Nagsasalita tayo ng may kagat-kagat dahil magdala tayo itlog. So ayan mga ka-farmer, tapos na tayo. Ayan. So baka bukas mag-spray ako ng konting mga insecticide at panglaban sa mga uod-uod. Pero kagabi matawag dito, nag-spray naman po ako ng fish amino. Checkin ko nga kung meron pa ako dong isang timba pa na fish amino acid kasi napakaganda po. Tingnan nyo naman yung talbos ng kamote natin. Ayan pero kailangan matalas po ang inyong mga mata dahil ang kalaban ay naandyan lang, oportunista. Ayan. Tapos ayan yung mga sili natin, lagi ko din pinipitikan niya ng fish amino acid syempre, kaya kikita nyo healthy din. Ayan. Tapos syempre pinalalagyan natin ng fertilizer. Ito nga gusto ko sana ibaon kaya lang naunahan ako ni Kongkong at di ko nabigyan ng instruction, nag-abono na siya. So ayun, matagal po kasi yan. Tingnan nyo, naandyan lang. Iba talaga yung nasa lupa na pag inulan malulusaw, nasa lupa yung fertilizer. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.